Ito na mga ka-RSP, lahat ng organ sa ating katawan ay may mahalagang papel. Pero may isa na madalas na hindi natin napapansin hanggat hindi ito nagkakaroon ng problema. Ito ay ang ating bladder o pantog. At para Sabi nga nila, ang kalusugan ang isa sa pinakamahalagang investment natin. Pero kadalasan, dito pa tayo nagkukulang. Isa sa mga kondisyong madalas hindi napapansin ay ang bladder pain syndrome. Isang sakit na nakakaapekto sa pantog at maaari magdulot ng matinding kirot. Kadalasan, inaakala ito bilang urinary tract infection. Pero kung paulit-ulit ang kirot at hindi agad nawawala ang iba pang sintomas, posibleng higit pa ito sa karaniwang infection. Sa tulong ng isang eksperto, alamin natin ang mahalagang impormasyon tungkol sa bladder pain syndrome. Dito lang sa Rise and Shine, Pilipinas. bayan at upang mabigyan tayo ng tamang kaalaman at mga tips kung paano alagaan ang ating bladder, may umaga makakasama po natin si Dr. Gene Yusi. Magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po. Magandang umaga rin sa inyong mga tagapanood naman. Ayan. Alright, Doc, ano po ba yung bladder pain syndrome at paano po ito naiba sa karaniwang UTI? Well, ang bladder pain syndrome, ang problema nga, ito lang ang secret dyan. Pag narinig nyo yung pangalan, mayroong salitang syndrome. Ibig sabihin po niyan, usually, hindi natin alam talaga kung bakit. Ang UTI kasi, o urinary tract infection, ay ang sanhi niyan talaga ay infection, meaning may mikrobyo kayo sa loob ng pantog. Kung mas grabe, pwedeng yung infection umabot sa kidney. Pag sabi urinary tract kasi, buong urinary tract yan, kasama kidney, ureter, bladder. So infection yan ng urinary tract, hindi bladder lang or pantog. So kailangan may mikrobyo. And kadalasan naman, yung mga nararamdaman sa bladder pain syndrome, talaga namang UTI talaga. So ang unang-una natin kailangan gawin ay basta i-diagnose muna natin kung UTI ba talaga o may mikrobyong nag-i-infeksyon. Kasi ito pinakamadalas, ito pinaka-common. Ganun tayo, inuuna natin pinaka-common. Kung mapatunayan na wala talagang infeksyon, pero may nararamdaman ng pasyente, diyan pumapasok na yun ang bladder pain syndrome. At maraming iba-ibang posibleng sanhi ito. Okay. Doc, sino-sino po ang prone dito? Sino-sino po yung mataas ang risk na magkaroon nito? Ito ba yung mga individual o yung mga tao na minsan kasi sa trabaho, kailangan nilang pigilan yung pag-ihi eh. So, isa ba to sa mga madalas o yung mga prone dito sa ganitong sakit? Sa ganitong syndrome? Well, yung nagpipigil ng ihi, usually yan ang UTI. Yun na nagkakaroon ng infection. Kasi pag ang ihi, naluluma sa loob ng katawan nyo, sa loob ng pantog, gusto-gusto na mikrobyo yun. Maraming masustansyang bagay sa loob ng ihi natin na gustong-gusto ng mikrobyo. Yun ang UTI. Ngayon, sa bladder pain syndrome, maraming ibang sanhi nga yan. At usually, ang tinatamaan talaga niyan, kahit sino. Pero pinakamadalas dyan, kababaihan. Meron ding lalaki, pero kababaihan talaga ang pinakamadalas. Matanda, bata, pwede magkaroon yan. Well, Doc, dito po sa bladder pain syndrome, ano po yung mga pangunahing sintomas na dapat nating bantayan? Ang bladder pain syndrome kasi, sa totoo lang, subset yan ng isang mas malaking syndrome, yung tinatawag nating chronic pelvic pain syndrome. Pag sinabi chronic pelvic pain syndrome, lahat yan sa may puson sumasakit at lalaki o babae. Pag bladder pain syndrome, kadalasan sa babae yan at ang talagang simptoma ay yung nakatutok sa pantog. So ano bang simptoma ng pantog? Sumasakit ang pantog natin. Ang pinakamadalas dyan habang umiihi, sumasakit. Masakit ang puson habang umiihi. Di ba parang UTI yun? Halos ganun din na nararamdaman sa UTI. Ang problema sa bladder pain syndrome, walang infeksyon nararamdaman yun. At may iba-ibang degree. Merong mild lang, habang umiihi lang, habang ihing-ihi lang. Pero meron naman yung talagang tuloy-tuloy yung pagsakit. Yan po ang usual symptom. Now,
merong ibang pasyente, lalaki o babae, pag sumasakit yung pantog, hindi lang pantog na, merong sumasakit din yung balakang, sumasakit din yung dulo ng labasan ng ihi. Maraming iba-ibang pwede pang maramdaman yan. Pero basta ito yung masakit ang puson, lalo na habang umiihi, yun po ang classic simptoma ng bladder pain syndrome. Okay. Doc, I'm not sure kung ito ay kasama din sa sintomas, pero totoo po ba na pagka as you age, mabilis ka na maihi, imbis na nakakatulog ka ng dire-diretso, minsan nagigising ka ng madaling araw para bumangon, para umihi? Sa natural, habang nagkakaedad tayo, talagang mas madalas tayong umiihi. Mas nahihirapan, essentially kasi mas nahihirapan tayong pumigil ng ihi. Kadalasan yan sa lalaki o sa babae. Kaya yung ihi na yan, kung papansinin nyo, habang tumatanda tayo, parang lumalaki. Sinasabi mo kanina, parang hindi natin masyadong iniintindi. Habang tumatanda, nagiging importante yung nararamdaman natin. Hindi lang sa pantog, sa pag-ihi, pati rin sa pagdumi. As isa pang nagiging problema habang nagkakaedad, yung pakiramdam mong naiihi ka or nararamdaman yung parang nadudumi kayo, minsan hindi mo ma-distinguish yung dalawa. Kaya kadalasan natatakot ka pag naiihi ka, baka hindi pala ihi yun, baka dumi na pala, kaya napapatakbo ka talaga. Mas mahirap pigil ka. Yun po ang isa sa mga dahilan yan. Pero talagang natural yan. Sa lalaki, usually kadalasan prostate yan, pero pwede pa rin pantog. Yun ang kailangan tandaan natin. Hindi lang prostate ang problema sa lalaki sa pag-ihi, pag tumatanda, pantog pwede rin. Kaya minsan pag ginamot natin yung prostate, nandun pa rin yung simptoma. Sa babae, ganun. Sa babae, although wala namang prostate ang babae, meron kayong urethra, yung tubo sa labas, minsan may problema din yun. Ang problema lang sa symptoms din sa pag-ihi, pare-pareho siya. Whether ang sanhe urethra, ang sanhe prostate, ang sanhe bladder, hindi mo ma-distinguish clinically. Kaya gumagawa tayo ng mga test para malaman natin sino ba talaga may problema sa inyo. Pantog, urethra, prostate, malalaki. Kaya kailangan ng test ang pare-pareho pakiramdam. Okay, Doc, bilang panghuli, paano po ang gamutan nito? May lunas po ba para sa bladder pain syndrome? Iyon ang medyo masalimuot sa bladder pain syndrome. Pag UTI kasi, at UTI lang talaga sakit ko, antibiotic lang yan, kailangan maraming tubig ang inumin. Pag bladder pain syndrome, ang estilo natin dyan, para malaman, pag alam na natin hindi yan UTI, nagta-trial and error tayo ng iba-ibang gamot. Meron tayong gamot na sinusubukan muna. Minsan nga, sinusubukan natin yung parang physiotherapy lang Yung parang huwag ka masyadong uminom ng maraming tubig. Yung baga parang rehab. May ganun din na tinatawag. Pero marami iba-ibang klaseng gamot. May gamot na pang-pain talaga. Yung gamot na ang tinitira niya, pain. Meron namang gamot na para mag-relax yung pantog, para mas madaling pagilan. Tapos kung yung urethra ang problema, may gamot na pambukas ng urethra. Pero ang sunod na dyan, yung meron tayong gamot na pwedeng ilagay sa loob ng pantok. Lagay tayo ng catheter na maliit, may titimplahin tayong gamot, papasok sa loob para mamanhid yung pantog. Usually tumatagal siya ng mga 1 month to 1.5 months, tatagal yan. Tapos habang tumatagal, lalagay ulit tayo, habang tumatagal, palaki ng palaki yung interval between them. Yan ang mga pwede natin gawin. Ang importante lang malaman dyan, wala namang operasyon dyan. Kadalasan walang operasyon. Maliban, kung ang malaman na sanhi talaga, makakipot yung labasan ng ihi. Kung makikipot yung labasan ng ihi, meron tayong medium operation, sisilipin, paluluwagin lang yun, walang hiwa yun. Walang hiwa, walang teleskopyo lang ginagawa natin yan. Pero kasama yun doon sa mga bagay na kailangan natin gawin para malaman exactly kung ano dahilan yan. Kasi baka interstitial cystitis, ang dahilan yan, merong iba rin yung gamot doon. Okay. Now with that, maraming salamat po sa impormasyon. Muli, napakapanayam natin si Dr. Gene UC. Thank you, Doc. Maraming salamat, Doc. You're welcome, mga naman.